natin. At syempre, kasama rin natin, Jerome Canlas. Okay. Mama, eto, Omar and Jerome, rerun na ng Bar Boys, no? A new musical hanggang November 3. Medyo matagal-tagal din yung run natin. We're so happy because a lot of people are raving about it. Super gustong-gusto nila. Tell us about your experience pagdating sa rerun. Kasi iba daw yon kapag yung unang run pa lang and this time, mas may kumpiyansa na ba? Mas na-enjoy nyo na? Well, opo. Feeling namin this time around we have clear choices, mas may understanding na kami deeper sa characters namin. And of course, parang as time goes by, parang mas nakapag-rehearse kami more. So, ibig sabihin, mas may mastery dun sa storytelling. That's right. Ayan. Ako, sabihin ko lang, napanood ko yung Bar Boys sa itong rerun. And sinabi ko nga sa kanila, nagustuhan ko yung pagkakagawa kasi sobrang focused noong mismong play, noong mismong istorya. Pero ikaw, Omar, ano ba yung pagkakaiba dito sa rerun? Ano yung mga dapat abangan ng mga kapatid natin? Siguro if i-compare nila sa movie ng Bar Boys ni Direk Kip, it's actually really different from the movie, and I think it's more exciting to think about that it's different from the movie, and also yung storyline ni Josh parang magkaiba siya from that kasi parang sa movie hindi nakapasa si Josh, pero in this one 4 na sila nakapasa ng law school. So, mas nakaka-excite na makita yung kompleto na 4 boys sa loob ng law school and their journey in it. Feeling ko, siyempre alam natin tungkol ito sa mga nag-aabogasya ng mga estudyante. Pero feeling ko lahat ng mga kabataan may mapupulot din sa journey ninyo. Yung kanta mo was all about quitting and nako, everybody goes through that, di ba? Yes. Nandiyan yan ay isang hamon ng lahat ng kabataan. Ano yung pinaka-takeaway mo sa role mo? Siguro, kasi ang title ng song is Quitters Win. So, ang pinupulot na aral dito is like, okay lang magsabi na hindi na kaya kasi alam mong meron pang ibang paraan to help the world kung saan komportable ka rin na ginagawa yon. Kinilabutan ako doon, ha? Napakahalagang mensahe yun para sa mga batang nape-pressure. Kung minsan, di ba? Jerome, na add? Well, dito po kasi sa Bar Boys, a new musical, it's an original Filipino musical, and it's yung stories na makikita nyo dito ay mga representation talaga ng bawat Pilipino. So, hindi lang lahat represented well, lahat ng mga nagsustruggle, hindi lang mga youth, pero pati yung mga veteran actors namin, parang yung mga fathers, mothers namin sa si Tita Sheila Francisco who plays Graces Hernandez. Very, very prolific actress. Marami kayong mapupulot kahit na anong demographic pa kayo sa society. Kasi yun. Yung unang kanta pa lang ni Ma'am Sheila, kinilabutan na lahat dun sa play, pag pinanood niyo. Pero ikaw, Jerome, dun sa role mo, ano yung take-away mo naman? For Turan, medyo mahirap for me kasi I'm representing a certain person from a community, which is the LGBT community. And of course, I have to represent it well. So, yung layers lang of paano ba kapag may tinatago ka rin sa identity mo na hindi mo pa sigurado, yung pressure ng family, pressure ng society to become good, to become the best version of yourself. So, yun si Turan at yun yung nag-weigh yung expectations ng mundo sa kanya. Also, I think in this time and age, diba, parang grabe most talked about and grabe yung pressure when you have to play a character that is in the LGBTQ plus community kasi alam na nila kung paano nila pinagdadaanan nito. So, pag pinapanood mo, may reference ka na ganito ba yun? And nagkaroon ba ng pressure sa'yo at some point na parang baka hindi ko ito magawa ng at my best? And paano mo yun sinagupa yung ganong challenge? Of course, may pressure, pero I think at the end of the day, parang as actors, we just go for what's truthful. So you research well, you study the characters well, and you just hope for na
yung pinaka makatotohanan, pinaka believable na portrayal yung lumabas. Sure. Narinig natin si ano kanina, Si si Omar. Omar. Baka pwedeng Oo pati si nga, Jerome. yun nga. Magkakaroon tayo ng Oo. sample. Kanta ka naman. Sige. Ayan, sige. Para, Galing to sa May Singilang Pangarap, which is out on Spotify, so Uy. you could stream that. ganda ng kantang niya. Okay. My mama always said that puso mo ay pakinggan, pintig na magiging gabay. Ngunit paano kung ang nais nito ay umalis na lang dito? Doon na lang kung san malaya. Bakit pa ba magpapaipit sa Pinas kung tanggap ka naman sa ibang lupang hinirang? Gustong kalimutan pero kahit saan nakatali pa rin sa pusod ng sinilangan. Hey! Si Jerome, sa'yo, kung pilitin mo mag-rap, kaya niya. Di ba? May dugong rapper. Hindi, tsaka yung dugo talaga nila, lahi nila Elijah Mama ay talaga. Kuya, Yes! kuya ni Elijah. So we've had Elijah on the show also several times and ang lalim din ng hugot ng batang yan pagdating sa pag-arte. Yan ako nakakilala na 2 shows sabay-sabay. Makaya. Na magkaiba yung karakter, ano? Yes, Oo. Mama. Uy, teka muna. Meron akong concern, syempre tita, di ba? So, gusto ko yung may romantic angle. May mga ganyan, ba kayong mga girls dun sa, di ba? Meron bang ganon sa bar May love, boys? ano Love ba? life, love May love life. angle Kung hindi man Love girl, angle, meron or- bang oo, love part? Oh, yeah. Meron. ayun. Interestingly, sa kay Toran yung love angle. So, Turan is your character. Yes, Toran Okay. with medyo controversial pero may kilig aspect with Right. his professor, si Attorney Victor Cruz, played by the prolific Topper Fabregas. Ay, pero bago kayo kasi nga professor, panoorin niyo yung play para Yes, makita panoorin nyo. kung ano yung Malalaman nyo. nalalaman. Hindi siya cancelable. Ayan. At kung cancelable man, intindihin natin bakit nga ba ganon, ganon, di ba? yeah. Wait, so, of course, Alex and Benedict also part ng musical. How was it like working with both of them? Honestly, parang nung first weeks ng rehearsals namin, as in, what we focused on is how to get along with each other, kung paano kami magbabond kaming apat. And thankfully, si Alex very enthusiastic and tawag doon. Siya yung madalas na Nagyaya. nagyayaya. Siyang pasimuno. Siyang pasimuno. Makulit kasi si Alex Yeah. kung kilala nyo siya. So, hindi naman po mahirap na mag-bond kami together. And I think, yun din siguro kaya namin nakuha yung mga roles namin because of the chemistry. Yes. Anong klaseng emosyon ang mga na-feel mo, Jess, nung pinapanood mo? Ano ba to? Nakakatawa ba to? Mix. Halo-halo. Kasi, tama, madaming moments dun sa play na matatawa at matatawa ka. But at the same time kasi magiging introspective ka rin. mapapaisip Depende yan sa estado ng buhay mo eh. Kung andun ka na, ilang taong ka na nagtatrabaho, hindi necessary na abogado ka. Pero mapapaisip ka, ganito ba yung naging journey ko? Paano ko ba hinarap yung journey ko? Kasi lahat tayo at one point, nag-struggle tayo sa journey natin. Para maabot kung ano yung gusto nating pangarapin. At some point, saan ba ako sumuko? Di ba? Mga ganun ka mapapaisip. At very madadama mo doon sa musika na ginawa ni Mike Salomon kasi grabe din naman. exactly. How was it like working with the likes of Mike? It's very habang dinedirect niya kami through the music, it looks so magical kung paano niya ginagawa and how interesting his music taste is din. And yung mga harmonies niya rin is May pagkahenyo talaga to Oo. si Mike Diba? Silvestre. So sabay-sabay yan ha, habang Sobrang ginagawa niya ito, husay. may iba pa siya play na May ginagawa. Yeah, sobrang husay ni Kuya Mike gumawa ng music. Sobrang genius. Genius ni Mike. Wala siyang... first niya rin tong original musical Yes, kasi yeah. lagi siya nag-jukebox musical. At tama kayo, sabay niyang ginagawa yung One More Chance, tong Bar Boys, tapos yung Mula sa Buwan. So, iba yung utak niya talaga. Eto din, speaking of pinagsasabay, meron na agad kasunod. Oo, Tabing Ilog. Oh, wow. The musical. So while doing Bar Boys, we're starting rehearsals na rin for Tabing Ilog. And it'll show on
on November. Siyempre, ito yung tabing ilog na napapanood natin. Yes, Yes. Mama. With Barbie. I was part of that show, pero Oo. kontrabida kasi ako eh. Kontrabida ako doon eh. Mga 2 years ako kontrabida doon, pero... Nagtaka tayo na. Of course, the OG cast are all friends of mine. In fact, I'm still in touch with sina Paula, sina Kay. So, nakakatanda talaga yung usapan na to. Pero ako gusto ko na lang bilang artista, ito na lang yung question ko sa inyong dalawa. Ako kasi, isa sa mga fears ko talaga is to go on theater because it is live. I've done it before nung bata pa ako. Pero kasi nung naging artista ka na, medyo nasanay ka na may take 2, meron ng ginagalaw after ng take 1, gawin na natin. Pero sa teatro, iba ang disiplina, iba rin ang respeto ko para sa mga theater actors kagaya ninyo. Huge respect. Ano ang isa sa mga bagay na palagay nyong pwedeng matutunan ng mga kapatid natin na nanonood na ngayon na gusto ring maging kagaya ninyo pagdating sa teatro na pwede ring i-apply in real life? Ako? Well, siguro yung disiplina, tama po kayo, no, na talagang sa teatro, craft yung mahalaga na ginagawa mo siya dahil mahal mo yung isang bagay na yun, which is theater, and you actually do it for the story and not for parang awards or accolades. Parang you do it because you're telling a story na pinaniniwalaan mo na makaka-move ng ibang tao. And theater is live so every moment is fleeting. And yung pinaka-moment na mapapanood ng audience ay hindi na marireplicate. Agree. And yun yung magic nun. So napaka-magical ng teatro. So yun, manood kayo. Ang ganda niya sinabi niya, it's not for self-validation. Pag umaarte ka sa entablas. Ikaw, Omar. Oh, sorry, what was the question? No, just any discipline na nakuha mo sa teatrong you want to share and value for others. Siguro yung pagiging tawag doon, pagiging mindful sa kung ano man ang sasabihin mo bago mo sabihin sa ibang tao. Yan yung disiplina din on being focused on something and being focused on choices, not just in theater and also in life then. Ang ganda. Mama, di ba naalala mo yung movement natin dito sa TV5 na think ka muna? Being mindful bago ka magsalita, iisipin mo muna, okay? Jerome and Omar, please invite everybody na manood ng Bar Boys rerun, a new musical. Yes, please watch Bar Boys, a new musical. We run until November 3. On the Power Max Center Spotlight Black Box Theater at Circuit Makati. And you can get your tickets at tickettome.net or at bit.ly/barboystickets. You can also follow the socials of @Barefoot Collab, and also you can follow us on our personal socials as well. And also, plug lang namin, we also have a show by for Bar Boys. Mine is on November 2. Part of the proceeds will go to our family foundation, which is the JM Canlas organization in honor of my late brother. Yeah. And we advocate for mental health. Yes. And mine naman is on October 27, 7:30 p.m. show. I'm show buying with Benedict Ramos, Gab Pangilinan, Sheila Francisco, and Titan Villanueva. I love it. Entrepreneurial, Mama! Bumibili ng show nila mismo to promote and to support theater. Beautiful. Maraming salamat, Jerome. Maraming And salamat. Thank you very Omar, much. maraming Thank you so salamat. much. Thank you. Mabuhay ang teatrong Pilipino. Buhay na buhay. Keep it up, guys. Thank you. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.